Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. At magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. At madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Nagsampa na po ng kaso daw po sila mga tambay. Sa ito pong dalawampu na mga opisyal na sangkot daw po sa flood control scandal. Sinampahan po ito ng kaso sa ombudsman mga tambay. At nakapagtataka po mga kabayan. Talagang tinututukan po nila yung mga empleyado o mga officials ng DPWH. Siyempre po, nahandyan pa po ang mga contractors. Pero dito naman po, sa tinatawag po natin at alam at gusto natin mangyari, natumbukin po lahat. Lalong-lalo po ang malalaking ulo na isda at mga buhaya na mas malaki po ang kinikita at kinukomisyon itong mga demonyong nagpakawalangya na mga politiko sa ating bansa umano. Hindi po ba? Katulad po ng mga hawak na ebidensya na sangkot sa mga pinasabog at nalalaman na mag-asawang Diskaya. Katulad po, pati sa Ilocos Norte ay sila rin po ay contractors doon. Pero ayaw na ayaw po nila na ito'y malaman at gawin po at gamiting ebidensya ang hawak ng mga Diskaya. Pero meron pong isang abogado na katulad po ni Attorney Hinlo na nagsasabi po na yung nakalap na ebidensya ng mga Diskaya ay sapat na para makasuhan ng mga ito. Pero ayaw po ng gobyerno ng ganyan, mga kabayan. Pakinggan po muna natin itong mga nakasuhan at sunod po natin yung ebidensya na sapat na hawak ng mga Diskaya. Ito po, pakinggan po muna natin ang balita. Ivan, sino-sino ba ang mga sinampahan ng reklamo at anong mga proyekto ang sangkot dito? 20 DPWH officials ang sinampahan ngayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa pagkakasangkot sa magkahiwalay na flood control scandal sa dalawang magkahiwalay na probinsya. Magkasamang nagtungo ngayong araw sa Office of the Ombudsman si Department of Public Works and Highways Secretary James Dizon kasama si Independent Commission for Infrastructure Chairperson Justice Andres Reyes. Ito'y upang magsampa ng dalawang reklamo sa maanumalyang flood control project sa dalawang magkahiwalay na probinsya. Una rito ang substandard flood control project sa La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos na hinati sa dalawang kontrata. Ang inireklamo dito ay ang 12 DPWH officials sa La Union at mga kinatawa ng Silver World Construction Corporation na nakakuha ng kontratang ito na iniugnay kay Benguet Representative Eric Yap. Habang siyam na DPWH officials naman ang inireklamo sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng nasa 96.5 million pesos. Ito'y sa ilalim ng kontrata ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari naman ng kontratistang si Sara Diskaya. Humaharap na ang mga ito ngayon sa reklamong malversation of public funds through falsification of public documents at theft and violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Preliminary investigation na yan, diretso na yan, pasasagutin na sila. They will have to file their counter affidavits. But of course, we can still bring in some additional evidence after their counter affidavits so that we can join the issues as soon as possible. Samantala, itinuturing na ring person of interest ang magkapatid na mambabatas na si Benguet Lone District Representative Eric Yap at Representative ng ACT-CIS Party List, Ed Vic Yap. Magkapatid yan Eric and Ed Vic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Ed Vic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya. Ayon kay Remulla, nasa 70 million pesos ang nakita nilang bank transaction mula sa mga Diskaya papunta kay Congressman Ed Vic Yap. Habang ang kapatid naman nitong si Congressman Eric Yap ay ang beneficial owner ng Silver Walls Construction Corporation na humawak ng substandard flood control project sa La Union.
Bunsod nito, magre-request sila sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Congressman Eric Yap. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Dizon, nakapila na ang daan-daan pang mga susunod na kaso sa mga flood control project anomalies sa iba't ibang parte ng bansa. Yan po mga tambay. Mga tambay, nakita nyo po, piling-pili mga kabayan. Pero pakinggan naman po natin itong isang napakaganda rin po na ebidensya na hawak ng mga diskaya. Hindi lang naman po ang mga diskaya. Alam po natin mga diskaya ay kumita po ng malaki dyan. Pero nasaan po yung mga kasangkot ng mga politiko? Napakarami po niyan. Di po ba? Katulad sa La Union. Ilan po ang congressman dyan sa La Union? Lahat po yan nakahawak. Di po ba? Nakahawak po yan ng proyekto. At yan po ay mga kumitat ng komisyon ng sobra-sobra. Dahil mismo ang mga diskaya nagsasabi, halos 30% na lang po ang natitira po sa proyekto. Dahil po sa dami ng komisyon na ginagawa nila. Hindi po ba mga kabayan? Ito po, panoorin po natin ito pong pahayag po ng abogado. Ito po. Ito po, sa case daw ng mga diskaya. Pakinggan po natin si Attorney JB Hinlo mga tambay. Na ayaw po nilang kunin na star witness ang mga diskaya dahil napakarami pong politiko na sasabit po rito mga kabayan. Sa case ng mga diskaya, base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang anomalya dyan. Pwede rin yung kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Tama po yun mga tambay. Di po ba? Ano rin po natin? All the testimonies na narinig ng taong bayan na doon sa mga nagdaang hearing patungkol nga po dito sa flood control scandal. Sa tingin po ninyo, attorney, pwede na yung gamitin para may ipakulong na dahil nga batay sa mga lumalabas na mga surveys, gustong-gusto ng naiinip na rin yung mga tao. Maraming maging yung business group nagsasabi, naiinip na sila dahil hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan, wala pang naipapakulong dahil nga po dito sa flood control scandal. I will give you an example, no? Sa case ng mga diskaya. Base sa ebidensya na nakalap, pwede na makakaso, no? Sino makakasuhan? Yung mga DPWH na district engineer at lahat ng pumirma o nakapirma sa isang proyekto na nagsasabing completed na yung project. Sino pa pwedeng kasuhan? Yung Commission on Audit na nag-certify na let's say tama yan, walang anomalya dyan. Pwede rin yung kasuhan. At sino pang pwede kasuhan? Yung contractor na sa isang proyekto na na sinabing complete pero sa totoo ghost o substandard. Pero yung tanong, di ba nagsabi rin yung diskaya, may mga mambabatas na nanghingi sa amin ng pera. In-enumerate nila yung mga mambabatas. Then sabi nila mag-apply kami ng witness protection program o pwedeng maging state witness. Yung tanong, pwede ba yan, yung nakalap na ebidensya, pwede ba yan magamit laban pati sa mga mambabatas? Yung sagot, pwede. Pero ito ba'y sapat para lumakas ang kaso? May duda ako dahil sinabi rin ng mga diskaya na kung hindi kami isinali sa witness protection program o hindi open ng gobyerno sa pakikipag-areglo sa amin, hindi na kami magko-cooperate. Kung na-file na ito sa kaso at hindi mag-cooperate yung diskaya, na ituro yung mga mambabatas na corrupt, sa tingin nyo, uusad yung kaso laban sa mga mambabatas? Yung makukulong, yung diskaya lang. Yung makukulong, yung district engineers lang. Yung makukulong, yung taga-COA lang. Masasalba
yung mga mambabatas kasi hindi na ipapatuloy ng Diskaya yung kanilang testimonya. Kaya importante rin yung determination ng gobyerno na kung gusto nilang madamay sa kaso yung mga mambabatas na sa tingin natin ay mas may malaking kasalanan dahil ang mga public officials, lalo na yung elected, nanumpa sila na kanilang dapat maging malinis yung kanilang opisina at ipoproteksyon na nila yung konstitusyon, nanumpa sila na hindi sila magiging corrupt, compared yung sa contractor na wala namang sinumpaan na hindi sila magiging corrupt. Sa tingin natin, dapat madamay sa kaso yung mga mambabatas na sangkot sa anomalya. Yan po mga tambay. Tama po yun si Attorney Hinlo, JB Hinlo. Mga kabayan, mas matindi po ang accountability ng mga mambabatas. Mga kabayan, kasi may mga sinumpaan po ito na hindi po sila magiging magnanakaw at korap sa ating bansa, sa ating konstitusyon. Di ba? Kaya nakita nyo po, bakit po nila iniiwas at ayaw po nila na kunin ang mga nalalaman ng mga Diskaya. Kinakasuhan lang po nila ang mga Diskaya dahil po sa mga ghost project, sa mahihinang klaseng proyekto nila. Di po ba? Kinakasuhan po nila ang Diskaya pero hanggang doon lang po. Mamimili lang po sila ng mga politiko na sangkot pero hindi po lahat. Nakita po natin kung paano po sila magsampa ng kaso. DPWH official at mga Diskaya, contractors at mga politiko na kumita na meron din silang mga tinatawag na mga contractors. Nakita nyo po. Pero, yung sinasabi po ni Attorney JB Hinlo, dapat din masama. Kasi bakit ayaw mo isama ang mga politiko na may accountability dyan, na kumikita at kurap nga, kurap? Bakit ang gusto mo lang makasuhan? Bakit yun lang mga nasa COA, DPWH, mga contractors, at iilan-ilang mga politiko? Bakit hindi lahat? Lahat ay nakinabang. Bakit? Para isalba sila? Hindi na sila maisama sa kaso? Kaya, napakatagal na po nag-iimbestiga. Buwan na. Pero yan pa lang ang napapala ng mga Pilipino. Mga kabayan, sasampahan daw po ng kaso. Diyan po, mag-uumpisa sa ombudsman. Gaano pa katagal bago makarating sa malalaking isda kung talagang seryoso sa korupsyon ang gobyerno. Hindi po natin nakikitang seryoso sila na sugpuin ng korupsyon at pangalanan ang malalaking isda na mga sangkot dito. Bakit? Sangkot yata sila Dahil mismo yata ang pinakamalalaking isda at ulo ay nasa Malacanang yata. At yung pinangalanan ng Vice President na Tambaluslos at si Saldico. At napakarami pang sobra-sobrang mga politiko na hirap pong pangalanan. Tanging mga Diskaya lang po ang nagpapangalan sa mga politiko. At si Master Sergeant Gutesa ang nagbubunyag po ng katotohanan kung sino-sino po ang malalaking isda at malalaking ulo ng mga buhaya na ayaw po masangkot yata ng ombudsman at ng DPWH at ng ICI umano ang mga taong ito. Bakit hindi man lang po mapangalanan? Hindi po ba? Ang tinatawag po sa Malacanang at ang mga nasa congressman, katulad po, napakarami po yan. Lalong-lalo po yung 19 Congress. Magpangalan po tayo. Bakit hindi po ito nasasama mga pangalan nito? Bakit sila Congressman Yap lang, mga tambay? Ang magkapatid na Yap. Bakit sila lang po? Napakarami po niyan. Lalong-lalo po sa House of Representatives. Lalong-lalo po noong 19 Congress. Ang mga tongreso. Ang tinatawag na mga tongreso. Mga kabayan. Sino po ba itong mga magpangalan po tayo na sangkot po lalong-lalo po sa paggawa ng budget? Yung mga author ng GAA budget. Para po mabuo ang mga proyekto. Gagawan po ng budget yan. Bakit hindi man lang po mapangalanan dyan si Grace po? Di ba? Si Grace po, si Stella Kimbo,
si Johnny Pimentel, si David Suarez, si Aurelio Gonzales Jr., si Aurelio Gonzales Jr., si Manny Dalipe, di po ba? Si Edwin Guardiola, si Ching Bernos, Sandro Marcos, wala rin si Sandro Marcos, si Abante, yung pastor, si Acop, di ba? Si Dan Fernandez, di ba? Si Tambunting, si Gas Tambunting, si Yeda, yung asawa ng speaker, yung dating speaker, si Yeda Romualdez, di ba? Si Asidre, si Paulo Ortega na taga La Union, si Paduano, hindi po ba? Bakit wala man lang? Si Nograles, hindi ba? Si Pami Zamora, si Michi Kayayon, si Swansing, hindi po ba? At yung mga nasa PhilHealth Queen, hindi po ba? Si Risa Hontiveros. Bakit hindi nadadamay ang pangalan nito? At siyempre po, yung tinatawag na Deng Baxia Queen na si Janet Garim. At marami pang iba. Bakit hindi man lang pumapangalanan to ng ICI at ng DPWH? Bakit? Kasi ayaw nilang palawakin ang nasasangkot yata. Ayaw nilang palawakin na maraming involved sa flood control scandal o korupsyon. Bakit kaya? Hanggang dyan lang po, pilim-pili. Nakita nyo po, nasa Davao, di ba? Sa Occidental po yata yun, o De Oro. Pilim-pili. Bakit ayaw po nila pangalanan? Katulad po sa Bulacan. Kailan kaya nila isasangkot ang mga politiko sa Bulacan, lalo-lalo mga congressman dyan, mga kabayan. At syempre, gustong-gusto po natin yung sa Ilocos Norte, sa pangunguna po ni Sandro Marcos. At syempre po sa Leyte. Sa Leyte, kung saan po doon ang probinsya at distrito ni dating speaker Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At ang kanyang asawa na si Yeda Romualdez. Bakit walang mga investigasyon at hindi napapangalanan ng mga tao na yan? Masyado na po. Obvious po ang ginagawa nila investigasyon. Kayang-kaya pong gaguhin, tarantaduhin at walang hiyain ng mga Pilipino. Alam na alam po natin ang galawan po nila. Kailangan po isalba ang tunay na magnanakaw at mga demonyo sa ating bansa umano. Ay kailangan po nilang isalba. Kaya nga po, pilit po nilang inilagay dyan umano si Boying para po maisalba lahat ang dapat isalba na mga demonyo na mga politiko umano sa ating bansa. Kaya po pala umano inilagay ng pilit si Boying sa ombudsman para po mapagtakpan ang dapat pagtakpan. Hindi kaya, mga bayan, nakakalungkot. Mismo mga abogado, dadalin mo lang sa mga ganyan, sa mga DPWH official at sa mga contractors, diyan mo lang pipit-pitin, nakasuhan, wala kang malang idamay ng mga congressman, hindi naman po magkakaroon ng kontrata yan at proyekto kung hindi po yan kukontrolin ng mga politikong sakim, gahaman sa pera. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po ang lakaran sa ating bansa. Hindi po maaprubahan ang mga proyekto ng mga contractors kung wala sa likod ang mga politikong korap. Hindi po ba? Pati po ang mga DPWH, hindi naman po sila lang ang kikita riyan. Unang-una pong mangungumisyon diyan ay mga politiko na mga korap. Kaya nakakalungkot po mga tambay, walang kakwenta-kwenta po. Yung mga kinakasuhan po nila, okay pong kasuhan eh. Kaya lang kulang. Bakit kulang? Yun po ang tanong ni Kamanong eh. At yan din po siguro ang tanong nyo. Bakit sila lang? Nasaan yung iba? Yung talagang ulo? Yung nadideliveran ng mali-malitang pera? Nasaan yan? Yung sinasabi ni Master Sergeant Gutesa, nasaan yung malalaking ulo? Na dinideliveran ng basura, na maleta na pera? Malacanang, sa bahay ni Saldico, sa bahay ng dating speaker na Tambaluslos. Nasaan yan? Di po ba?
at yung binanggit nating mga congressman o representative. Hindi ba? Pati mga party list. Nasaan ang mga pangalan mga involved dyan? Wala. Hindi po ba? Kasi naglagay po kasi tayo ng ombudsman. Hindi pala tayo naglagay. Naglagay pala sila ng ombudsman na politiko. Politiko. Kaalyado. Politiko ang kinuhang ombudsman. Kaya po, paano ka magtitiwala sa gobyernong ito? Paano masusugpo ang korupsyon? Sige nga. Kung mismo sila ang magdanakaw sa ating bansa. Nagtatanong lang po si Kamanong. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kababayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po mga tambay, yung dasal at panalangin po natin, dire-diretso lang po tayo na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan, mailayo po sila sa kapahamakan, at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at ng dating Pangulo, at syempre po makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At syempre po mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal para po sa ating pag-iingat at sa ating pong buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay at ingat-ingat po tayo sa muli. Paalam. Bye-bye.